be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod Fenny Codemus para sa ating Talakayang Pinoy. And of course, ang ating makakasama ay walang iba. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, kumustahin muna natin ang ating kapaligiran sa araw na to. Okay na ba ang ano mo, Sir Pasky? Itong mga sa Tondo, ano na ba? Ano na bang meron dyan ngayon? After the, ano tawag dito, itong nangyaring Karina, no? Di ba? Oo. Kamusta na kaya ngayon ang paligid natin? Si Karina, ang inintindi ko yung katarantaduhan ni Santa Lucia. Ayan na naman po tayo sa Santa Lucia na yan. Di ba? Hindi ba naman si Raulo eh. Ano naman nangyari? Sabi sa anak ko, binayaran na niya. Pebrero pa. Hindi Santa Lucia. Oo. Ano ba yung babayaran niya dapat? Yung yung partisipasyon niya bilang developer. Siyempre, bawat bumili sa kanya ng lote, Okay. babayaran niya yung party niya sa Tax yan, tax. sa tax. Sa tax sa BIR, saka sa tax doon sa City Hall ng Bacoor. Ngayon, Pebrero daw binayaran. Totoo naman binayaran. Ang problema, yung titulo ng anak ko, iba rin sa titulong binayaran niya. Hindi rin ma-release yung titulo ng anak ko. Ay, patay kang ba? Uy, Santa Lucia, ano ka ba? Gago talaga yung ogag. Ogag. Oo nga. Ogag talaga, di ba? Antakin mo. Ang tagal namin naghintay, sabi bayad na. Pinigay yung resibo yung Xerox doon sa anak ko na taga real estate din yung anak kong babae. Ba't ba kayo kasi kumuha? Yung anak ko ng real estate broker, nagsisisi, ba't yung Oo nga, doon pa bakit siya doon pa? nagbente? Hindi kasi ang laganda ng pangalan Santa Lucia. Tsaka Cute. matagal nang kilala yung ano niyan. Ang problema, matagal nang kakilala, hindi lang nabubuko yung sindikato, yung panluloko sa mga buyer. Kasi sa amin lang namin naranasan yung ganun pala ginagawa nila sa tao, sa mga... Sa lahat, ganun. Oo. Alam mo, totoo yan. Kasi sa amin din, sabi niya, after 3 years ka makapagbayad, susurrender na sa'yo yung, yung susi. Para makaakit ka sa yung bagong tahanan. Alam mo nangyari? Hindi pa gawa hanggang ngayon. Ilang taon na yan? Mga sales stock Kaya nga, grabe, di ba? nakakadala. Talaga, totoo yan. Isipin mo kaya yung anak ko ngayon, nag-aahente sa kanya dati, yung broker na anak ko, sa iba na. SMBC na siya, SMDC. pinapa-abroad pa siya. Pinapadala siya sa iba-ibang bansa para mabentahan yung mga Pinoy doon sa iba-ibang bansa. Tama. Yun ang komisyon doon, sigurado. Dito kay Santa Lucia, installment ang komisyon. Ay, oo. Installment na yung panluloko sa mga buyer ng lote. Installment pa rin ang pagkabibigay ng komisyon. Oo nga. Kawawa yung mga kaya ewan ko niya kung paano nabubuhay, paano nagtsatsaga yung mga ahente riyan. Ang sama talaga. Sip mo yung pinipilit niyang bayad siya. Bayad nga talaga. Ang kagaguhan, bakit nagbayad ka sa ibang titulo, ang numero ng titulo? Alam mong kliyente mo yan, alam mong customer mo yan. Imposible namang hindi mo matandaan yung titulo nung
binenta mong lote, di ba? Mhm. Kaya malaking kalokohan yung pamimirwisyo, kung tawagin niya pa, sokdula ng sama ng anak ng swerte. Biro mo yung, babayaran mo yung titulo na may number sa iba, Kaya nga. di ba? Oo, talaga, totoo yan. Nung binigay sa anak ko yung Xerox, tsaka yung cheque na halagang binayaran, di natutuwa ako. Sabi ko sa anak ko, sigurado na ba to? Oo. O, tay, yan eh. Ganun. Binigay na di ba? O, di pagpunta namin dalawa ng anak ko sa Bacoor, sabi nung Register of Deeds, wala. Iba yung number ng titulo mo eh. Iba yung binayaran na titulo nito. Anak na swerte. Hindi ba pwede i-report yan sa ano doon? Licensing Tama? Marami na raw nagdemandang mga customer yan eh. Marami na raw nagdemanda sa kanya sa Santa Lucia na yan. Ng mga client. RB? Titlean mo nga dyan. Ha? Titlean mo. Okay. So, with that, ano pa ba? So, ibig sabihin, Tondo, wala kang problema. Santa Lucia, meron ka. Ano ba yan? Kaya nga, sabi ko nga, pambira ka ako tong big time developer, nagpayaman, tapos yung mga tao na hindi nasikaso, hindi binabayaran. Kawawa naman. Kaya, kung po pwede, huwag na kayong bumili sa Santa Lucia kung nagbabala kayong bumili ng lote. Kawawa ko kayo, mapeperwisyo, sama ng loob ang aabutin nyo. Correct ka dyan. Baka mahina pa yung tibok ng puso nyo, matuluyan kayo. Di ba? Di ba? Matuluyan kayong atakihin. Isipin nyo, 3 taon na yung bayad yung anak ko. Ang titulo hindi pa nakukuha. Yung pala, Ilan taon na? 3 taon. Wow. Bayad na. Yung balas na kalahati, kinas nga dahil para makukuha yung titulo. Nangyari, lumakad yung panahon. Kanya hindi nakukuha. Hindi pala niya binabayaran yung tax ng BIR. Hindi niya pala binabayaran yung tax sa City Hall ng Pero Bacoor. bakit hindi sila inuhuli? Ha? Bakit hindi sila inuhuli? Hindi, ala namang karapatan yung kwan eh. Hindi, kasi panluloko yun eh. Ay, yun, malapit. City Hall, Siguro di ba? malapit. Hindi, City Munisipyo. Hall. City Hall, sinasabi nila sa akin, inaamin nila, talagang ganyan yung sistema niyan. Maraming nagagalit na may bumili ng lote dyan. Sila naman daw, hindi sila makakontra, hindi lang pwedeng pakialaman yun dahil ang transaksyon nga naman sa bumili ng lote tsaka sa broker, no, real estate broker. Samantalang ang sa City Hall naman bayad lang ng tax at tsaka yung proseso ng Hindi, pero sabi nga pwedeng ireklamo sa alam mo, PNP, mga ganon. Hindi, yung mga dinimanda na ng mga ibang naiinis na nadidelay yung mga papel Kasi nila. panluloko di ba? Yung mga ganon Ay, marami na palang demanda, sabi nung sa City Hall ng Bacoor. Naku, marami na reklamo diyan, sabi gano'n. Talagang makapal lang ang mukha niya. Tatawagan ko. Tawagan ko. Your phone ringing. Napolinging! Tatawagan ko sana, ayaw di ba? But anyway, sabi nga natin, mag-ingat-ingat din po kayo sa mga pagbili ng mga iba't ibang, yung mga ganyan, di ba? Lote, lalo na kung ito nga yung pinag-uusapan namin sa Santa Lucia, para makaingat lang din tayo, di ba? Kawawa Ingat-ingat, naman kayo. kasi kawawa din tayo, kawawa kayo, katulad doon ng, alam mo ba, sa 380 nga na binayaran ng anak ko, inulugulugan yan 3 taon, na, di ba, walang humpay yun, maniningil talaga siya at maniningil. Tapos, kamukat-mukat mo magkano lang nakuha kasi binabawi na nga, ayaw na nga kasi hindi naman tumupad. 80,000 lang. Hulugan pa yung 80,000. Asan yung 300 mo? Diba? 380, kaya kayo po ay Sa mag-iingat. Santa Lucia rin yan. Iba naman. Ah. Iba naman. No, pero yung sinasabi nga natin, dapat inaalam din, tinitingnan din ang mga posibilidad ng ganyan ang mangyayari, di ba? Oo. Sa katulad niyan, di ba? Yung Santa Lucia, kala mo iyon na. Hindi pala, lote pa lang yun, di ba?
Kung Mga ganon. kung meron kayong balak bumili ng lote at saka gusto niyo malinis na papel, Oo. mura pa, doon ho kayo maghanap sa Tondo. Sa Tondo. Kaya nga lang 50 metro kwadrado. Gano'ng kalaki? Ay, ganito. Malaki-laki na din yan, ha? Oh, pero Ito wala dito ang tataasan ganito. nyo lang, gagawin mo third floor o fourth Bakit? floor. Para malaki yung bahay mo. O Ah. papaupahan mo yung iba, Hindi ganon. ba maingay din? Madaming tao na, no? Oo. Nakatutak din. Ang kainaman doon, yung nagigipit, bebenta lang sa'yo ng mura. Mga magkano? Bay, sa ngayon, medyo nag-million na. Dati, 100,000 lang. Oo nga, noon nga, may sanlan, sanlang, 600, 1000, saan lang tira. sanglang tira no? Mahirap naman yun. Maraming naging manluloko ngayon doon. Sinanlan tira sa'yo. Pag hindi mo na hingi yung titulo niyan, sasanla pala sa iba. Kaya, yung isang anak ko naman, biktima rin yan. Ah, talaga? Yung anak kong buso, yung asawa niya, kaisa-isang anak, minana yung lote sa Tondo na naibenta ng 1.6 million. Mhm. Mahina na yung matanda, yung babae, dahil namatay na yung lalaki. Mhm. Sobra namang sweetik nung matandang babae, yung biyanan nila. Mhm. Isipin mo, mamamatay na lang, ayaw pang pagkatiwala yung pera doon sa anak. Oo nga. Hanggang sa naloko, dahil umanap na saan lang tira. Mhm. Di, yung pera lang, kapital na 1.5 million, Mhm. tatlo yung nanloko sa kanila eh. Saan lang tira, 200,000, may 200,000. Ngayon, nung bandang uli, yung palang sindikato pala yung nagsanla sa kanila. Mhm. Nung bandang uli, siguro mayroong 30 tao yung napagsanlaan. Mhm. O di lahat na yun. Tatlong po? Oo. Yung lahat na yun, nagdemanda. Mhm. Ay, asa pa yung demanda nila? Ala na. Hindi, ang matindi, may puhunan na rin panlagay sa pulis. Nung mahuli, sabi pa nung pulis, ano yan, yung syndicated estafa. Hindi makakawala na yan, walang piyansa. Oh. Siguro sila rin ang tumulong para makapagpiyansa. Ay, nako. Talaga naman. Ang buhay sa Pilipinas. Di ba? Only in the Philippines. No. Only in the Philippines, di ba? Yes, totoo yan. Totoo. Kawawa naman yun. Kawawa naman tayo talaga. No? Ibang-iba. Sabi naman nawala yung pera nilang minana. Ngayon, nangungupahan sila. Pero kanila yun, di ba? Hindi man nila alam kung sino yun Hindi, yung... Kanino, anak ba niya yung nagsanla-sanla? Hindi. Hindi, ang naibenta na yung cash na 1.5 million. Mhm. Hawak ng biyanan niya. Mhm. Ngayon, ayaw pakialaman ng anak dahil sobra sweetik nung nanay. Mhm. Yun, niloko nga yung sanlantira, ginamit yung pinagbila ng bahay. Ayun, bandang uli, namatay na. Nung mamatay, wala na ngayon magkabuldo sa dahil sila nagpirmahan eh. Oo nga. Di ba? Kaya kawawa yung yung naiwan nilang anak tsaka yung anak ko. Okay. So, bago tayo magdire-diretso, magpaalala muna tayo, RB, sa ating programa ngayong araw na ito. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home.
Kung meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, L for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible, sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ang Talmoya Cold Shampoo ay may 11 ingredients. Yan. At ito ay pampatubo ng buhok, pampakulay rin. At syempre, of course, kapag kayo may dandruff, yan, pantanggal, di ba? Talmoya Cold Shampoo. At pwedeng tawagan para sa order, Paski Natividad. 0928-735-4919. Ang Baby Park Hotel Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. At ito ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. At siyempre, ang Baby Park Hotel Manila ay para sa inyo. Okay? Next natin. Okay, ating mga news. Nagmamadali po ang ating nahuli ang lolo ko. Okay, sige. Ito naman po yung nahuling 3.5 million worth of smuggled cigarette sa Lanao del Norte. Yan, sigarilyo to, ano, kuya? Yan. Oh. The Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro ay under the leadership of District Collector Alexandra Lumantad issued a warrant of seizure and detention on July 25, 2024 against 4,300 rims of undocumented cigarette. Apprehended in Kapatagan and Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Kuya, saan yan yan na tayo, di ba? Yan yung... Nakumpiskate ito nila and turn over on July 8 to BOC Subport of Iligan, while those confiscated in Sultan Naga, July 11, magkakaiwalay. Ba't tatlo pinag-iwa-hiwalay pa yan? ng style ng sindikato para kung makakalusot, di ba? Nakalusot. Ah. Natatanda mo yung oil spill na nangyayari? Yan. Mukhang paihi daw yun eh. Di ba? Mukhang illegal. Hindi, yung isang lumubog yun, smuggler ng langis. Yung isa sa mga lumubog doon. Kaya ayaw magpa-imbestiga, ayaw malaman yung istorya nila. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ang mga sigarilyong to ay worth how much?
much? 3 point something. 3.5 million halaga. 3.5, Yan lang. O hindi, pero tatlo yata yan, ano? Tatlo. 3.5 million pesos. Yan, smuggled cigarette po yan. Ayan, ang mga sigarilyo ay nahuli dun sa yung vehicle used to transport sa Itatakas sana. Sige, sir. Itatakas sana ito. 3 klaseng ganyan yon. Nakalabas na ron sa pier. No, nailabas na. Paano nailalabas yun kung tapos dito mahuhuli ka? Paano yun? Ay, siguro, yung nalagyan nila yung nasa pier. Di ba? Okay. Ngayon, kasi di nag-check eh. Ngayon, yun naman hindi nalagyan, binulong dun nung isa. Ikaw kaya nagkamali ka kanina, hindi ka naglagay, kaya ka nahuli. Ay, naku. So, ayan. Sige, tapos, kunyari nilabas ko. Kunyari ako yun, nilabas ko. Sa paglabas kong yun, siyempre, mas papansin na yan di ba? Mapapansin na. So, sa pagpansin, ano na mangyayari? Halimbawa, isa ako sa mga binigyan. O baka hindi parehas ang bigay sa akin, chinuchu ko naman sa kabila. Harangin nyo yun. Ganon. Hindi ka rin magtitiwala sa mga walang yan. Di ba? Kaya yung sistema niya, gano'n ang dyan, nangyari. Sumbungan lang din, tama. Pagka hindi mo nabigyan parehas, ay... Uubusin ka niyan. Yayarin ka sa... Bakit hindi pa kayo mag-tax? Ganyan ang mga sindikato eh. Yung mga nilalagyan, hindi na parehas, chuchu ka naman sa kabila, parang pulis din yan eh. So ito, under to nung grupo ni Custom, ano tawag dito, sino nga ba to? Si Collector Alexandra B. Y. Lumantad, di ba? Lumantad. Siya, Lumuntad. Ito yung District Collector Alexandria Lumuntad. Siya ay nag-issue ng warrant of seizure. Ano ibig sabihin ng warrant of seizure? Yung para ma-hold yung kargamento. Kasi nasa labas na yan di ba? So pinahabol. Yun. Pinahabol talaga. Yun, nga. Kasi pag hindi, kung marunong yung mga sindikato, wala kang pakikitang warrant and seizure. Babaliwalayin ka niya. Babaliwalayin ka. So pag ganyan, may mga mananagot ba dyan? Yun din, lagayan din doon. Yung halimbawa, yung talagang consignee o yung may-ari ng mga produkto o ng kargamento, pagka nahuli mo yun, bibigyan ka, sasabihin sa'yo, huwag mo lang sabihin pangalan ko, huwag mo nang banggitin. Ayun, makikita mo sa custom pangkarniwan, hindi binabanggit yung mga nahuli. Pera lang yun. Parang yun, yung pinatalo niya lang sa sugal yung yung kargamento niya. Kumbaga sa wag lang siya mahuli. Kasi marami pa naman. Marami pang magagawa sa kanya. Okay, yun. So, yan ang mga nakahuli. 3.5 million worth ng mga illegal. Mga Yossi. Kadiri. Tapos anong gagawin ngayon dyan pag nahuli ganyan? Illegal na itatabihan Yossi. talaga. Yung ginagawa nila, di ba, iniimbak doon sa bodega. Tapos kukunin nyo naman. Recycle. Nire-recycle naman. Sa dami ng nahuhuli nila, saan napupunta kaya yun, no? Sila rin nagsasabuatan, palabas natin yung 5 kahon. Yan na, hanggang sa maubos yun. Sa naubos. Naalala ko to si Paildon. Remember that? Yun yung kawalang-yayan. Ganun yung kawalang-yayan eh. Di ba, hinahanap siya ngayon, di ba? Yan. Okay, ito naman sa NAIA. Sa NAIA naman, nakahuli na naman sila ng 7.3 million worth of illegal drugs. Anong drugs ba yan? Tingnan nga natin. Pinagsanib puwersa itong BOC NAIA, PIDEA, yung mga NAIA Interagency Drug Interdiction
task force, yan, lahat yan, kasama-sama silang nanghuli. At physical examination, tingnan mo yan, ano ba yan, parang ano yan? Parang cauliflower. Oh. Di ba? A physical examination of the parcel revealed 96 disposable vape cartridge. Hindi pala yan. Nakala ko yan na. Hindi pala yan. 7.3 million, ano? Oo. At 3.7 ba? Ang sinasabi ito, 7.3. 7.3. 7.3 million. Ang physical examination, nakita nila, mga disposable vape pala to. Cartridge filled with cannabis. Sa loob. Yung juice niya, no? Yung mga food Cannabis oil. 468 grams of kosh, a high-grade marijuana yun, marijuana, Tapos sinamahan pa ng 957 grams ng methamphetamine, yung shabu na tinatawag, yan. Parcel originating from US. Galing ito sa US, yan. And Pakistan. At ito'y naka-address sa isang recipient sa Cebu City, Bacolod at saka Naga. Ayan ang nakita nila, di ba? Yan, the parcel originated from US and Pakistan at naka-address to sa Cebu City, Bacolod City at Naga City. Yan. Nasaan yun? Okay. Marijuana, vape, tsaka yung oil. Ayan. At ito'y under ni Commissioner Bienvenido Rubio. In-emphasize niya, ang commitment daw nila to prevent illegal drugs from entering the country remain unwavering. Sa operation nga, sabi nila, dedication nila, ang talagang trabaho nila ito safeguard. Sabi mo. Ha? Okay. Safeguarding our community, sabi niya. Yun, totoo ba yun? Nagsisafeguard daw? Okay. Under the leadership of Collector, Attorney Hasmin O. Mapa, ang BOC na iya, will visit its effort to secure borders and combat illegal drug trafficking. Siya yung district collector ng Naya Airport. Sino siya? Si Collector Attorney Yasmin Mapa. Yasmin Mapa. Kilala mo yun? So, ang sinasabi nga ni Bienvenido, this Commissioner Rubio, Bienvenido E. Rubio, talagang ito yung trabaho talaga nila para maiwasan ang mga illegal drugs sa Pilipinas. Bakit laging meron? Bakit hindi natatapos, ano? Yun nga eh. Lagi lang ng huli. Baka konti nga lang nahuhuli nila. What do you think? Yun daw, boundary ng bansa. Hinihigpitan para mahuli ang mga magpapalusot. O ba't nakakalusot? Ayaw nga. Hindi na natapos. Parati na lang may hinuhuli. Ay nga. Diba? Okay. Ito naman isa. Si PCG, niwe-welcome niya ang BCG ship in Manila. Vietnam. Philippine Coast Guard Commandant CG Admiral Ronnie Galban is set to welcome Vietnam Coast Guard. Kaya, dami na natin ka-partner Yun yung sinalubong namin kanina, yung barko. Okay, doon na tayo sa barko. Vietnam, yan. Vietnam Coast Guard. Meron na rin. Dumating kanina yan, Lumapit ba yan dito? Lumapit? Doon sa pinaka, pang? Doon sa, sa pier. Diyan pumarada. 1 linggo yan dyan, mag-exercise. Kapala nung Canada, kapala nung US, dami na natin Japan. Ano pa bang dumating ditong iba? Yan, si ba? Yan. Ito ay from 5 to 9 August. So, ngayon hanggang sa Friday sila nandito, di ba? 5 araw. Vietnam. Alam mo dati, ang Vietnam, ano lang natin yan, tinuturuan natin paano yung mga ngayon. Galing na. Sikat na yung Vietnam. Biro mo yung sa kuryente, geothermal plant. Sabay na yung kay Marcos yan, nagpagawa ng isa. Ngayon, 25 yung kanila. Sa atin, isa pa lang, pinuliti ka na. Butatapa, sabihin mo. Pinuliti ka nga dahil tinakot yung mga tao, mas mamamatay sa radiation, ganun. Kasi, siyempre, pagka ganyan yan, di kawawa naman si Meralco. Kaya nga diba? Kasi kamag-anak nila yung Meralco. Oo nga.
Kanya, hindi pinalusot yung... Pinayagan. Kanya, ngayon sila Napuntahan nabubuhay. kaya namin yung ginagawa doon. Ah, Napuntahan namin doon. ay sa Maribeles. Oo. Maribeles yan yung pataan. Pinunta namin yun doon. Maganda yung ano niyan, ang laki, di ba? Okay. Sige, next natin. Ay sa PMP. CRPO. Okay, ito naman sa PNP. Ano na nangyari sa PNP? Ayan. PCG. Ito ba PCG ba to? Ano yung PMP na yan? PCG pa to eh. Ay, hindi sa PMP Men na. and women. PNP yan? PMP na. Eh, bakit dito PCG pa? Oh, NCRPO culminates 29th PCR month celebration. Recognize deserving personnel. Bigay ng award? Yung sa mga community service, yung mga Sigurado nagserbisyo. ka? Nagserbisyo. Ilan ba libo yung may palpak na pulis, di ba? 6,000. 6,000 yung mga palpak na yun. Yung mga palpak na yun, hindi na makakabalik sa serbisyo. Hindi natin malaman. Siyempre, may mga connection din yan. Ayun nga, dapat ang Di ba? mawala. Oo, di ba? May amo-amo yan. Okay, ang National Capital Region Police Office ay pinamunuan nito ang Regional Director Police Major General Jose Melencio C. Nartates Jr. Nag-conduct sila ng flag lowering ceremony. Ano yun? Bababa? Binababa? Hindi. Sabi lowering daw. Hindi. Sorry. The flag lowering ceremony coinciding with the culminating and awarding ceremonies of the 29th Police Community Relations Month celebration. Ligtas ka sa bagong Pilipinas. Sigurado tayo dyan, ha? Sigurado naman siguro. Alam mo, tiwala pa rin naman ako sa kanila, di ba, Oo, ma'am? hindi naman naman lahat. Oo. Anong ginawa dyan, sir? Nagpunta ka ba dyan? Ay, hindi ako nakarating. Pero ano kasi nga yan araw ng may trabaho rin Tsaka, tsaka yung ano tawag doon, umagang-umaga to yung flag racing. Flag racing. After ng flag racing, nagkaroon ng seremonya, nagkaroon ng awarding. Yung sinasabi nga ng ating ligtas ka sa bagong Pilipinas. Ang event na to ay nangyari sa NCR, no? National Capital Region Police Training Center. Nagkaroon ng training. No? Ito, magkakaroon pa lang pala. Ito, nung nakaraan, August 2. Di ba? Nagkaroon ng training center on August 2 at the NCRPO Grandstand Camp, Bagong Diwa, Bikutan, Taguig. May malaki pa rin ang tiyan, Naalala ko pag ganyan malaki tiyan, naalala ko sino yun? Si Lacson. Si Lacson yun, di ba? Yung mayor? Senator. Dati siya yung mataas sa PNP, di ba? senador. Di ba siya yung ayoko nang malalaki ang tiyan, di ba? Retraining. Oo. Pinapalitan tiyan, di ba? Yung mga gano'n. Siyempre, iba kasi may edad na naman. Malapit na magretiro, di ba? Dapat hindi niya inaano na yun. Doon na sa loob siguro, yung... patulog-tulog sa loob ng Oy, bawal yun. Natatanda mo si Mayor Isko Moreno? Di ba binisita niya lahat yung mga may natutulog siyang nakita nung mayor pa siya? Yung mga ganon. Pangkaraniwan naman yun, yung... Tulog-tulog, di ba? Siyempre, lalo yung panggabi. Magpapatrol sandali. Siyempre, mapupuyat, aantukin. Hindi na magpapatrol, matutulog na lang hanggang umaga. Masarap, no? Nalala ko din naman sino ba yung isa na nagretiro naman din, nakatapos, pinalitan ni si Marvin, hindi si Marvin, may isa pa. Ano yung major? Siya yung nag-head, di ba? Ngayon may kaso, di ba? Sinasabing siya kasama dun sa Ay, hindi naman kasama, pero siya yung natapat na head ng PNP ng mga panahon na yon, di ba? Sino yun? Sa national PNP chief.
Oo, di ba? PNP chief. PNP chief, sino yon? Tapos biglang, tapos ano na siya, retiro. Ilang buwan lang eh, di ba? Nag-early retirement. Di ba? Hindi, talaga namang retired, Retired na na. talaga yun eh. In-extend lang yung digong yata. Under digong, di ba? Under digong. Okay. The ceremony, ito nga, dun sa seremonya ay na-highlight dito yung awarding of the plaque, recognition to discuss offices, several personnel of the NCRPO for their accomplishment, efforts sa police community. Masarap naman kung bibigyan ka ng awards sa ganyan, di ba? Siyempre. Pag may awards ka, sarap pakiramdaman, tapos talagang tatrabahuin mo. Hindi po binabayaran ng plaque. Naintindihan po natin yon. Siyempre. May iba, lagi na lang, parang linggo-linggo may plaque. Bakit kaya? Kung bibigyan ko po kayo ng mga plaque dyan, ng pinaghirapan talaga eh, di ba? Oo, yung talagang matutuwa ka o masisya ka. Dahil nagtrabaho ka talaga. Yun po ha, hindi po yan binibili. Kahit tingnan mong ganyan, pag sabi mo, hala, ay, nga pa, 800. Yung isa, 5,000. Parang ang sakit pakinggan eh, di ba? Okay, the plaque of recognition was awarded sa mga offices katulad nito. Sino ba itong mga to? Ito yung mga binigyan kanina. Outstanding Police Community Affairs and Development Senior Police Commissioner Officer for calendar year 2024. Police Colonel Reynan B. Patam, Chief District Community Affairs and Development Division, Eastern Police District. O yan. Wala ba tayong palakpak? Outstanding Police Community Affairs and Development Junior Police Commission the Officer for Calendar Year 2024, Police Captain Rezele E. Guevara. Ha? Rezele? Oo nga. Ano ba dinig mo? Rebelde. Rezele. Okay. Officer in Charge, Station Community Affairs and Development Section, Pasig City naman to. Parang kilala ko yata. Outstanding Police Community Affairs and Development Senior Police Non-Commission. Pag sinabi mo non-commission, ano ba ibig sabihin nun? Non-Commission Officer for Calendar Year 2024. Hindi officer, non-commission. Ganun ba yun? Okay. Siya ay si Police Community Service Vanessa David. Yun. Chief Clerk, Station Community Affairs and Development Section, Marikina City Police Station. Ito pa, Outstanding Police Community Affairs and Development Junior Police. Ito yung mga junior pa. Diba? Junior Police. Non-commissioned din also, si Police Corporal Arnold S. Raquel. Siya ay Action Police Non-Commissioned Officer ng Police Station 6, Manila Police District. Salamat, meron kami. Junior Police pa, di ba? Outstanding Police Community Affairs and Development Non-Uniform Personnel. Meron palang ganun. Ha? Ano yan, yung mga civilian? Civilian na to. At baka yung mga reservists? Hindi kaya? Hindi. Hindi. Civilian yun. Civilian. Empleyado sila ng... Maria Kimberly S. Lauzon, Social Media Handler, Station Community Affairs and Development. Saan siya? Mandaluyong City Police Station, Eastern Police District. Yan. R.D. Nartates commended the awardees and acknowledged the significance of reinforcing police community relations and the vital role of collaboration between the police and the community through working collaboratively in addressing issues, fostering trust, cooperation, and effective communication with diverse group in maintaining public safety and security. Diba? So, nakakatuwa kung ganyan na magbibigay ka sa mga non-commission. Yung mga hindi talaga, parang mga junior, di ba yung mga hindi, wala siya sa ranking pero tumutulong at nakakapagbigay ng ano, di ba, trabaho sa kanila. Yun. So, congratulations po sa lahat ng mga binigyan ng award. Yan. Magpaalala muna tayo, Ivy. Bago tayo ma-sermonan din. Closed fishing season. Ito ay pansamantalang pagsasara Ang ng baby ilang part. bahagi Hindi ng natin ating nabalita karagatan, yung- gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa
Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ang Talmoyat Cold Shampoo ay may 11 ingredients. Yan. At ito ay pampatubo ng buhok, pampakulay rin. At syempre, of course, kapag kayo may dandruff, yan, pantanggal, di ba? Talmoya Cold Shampoo. At pwedeng tawagan para sa order, Paski Natividad. 0928-735-4919. Manila is an ideal hotel for tourists and business travelers. At ito ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. At syempre, ang Baby Park Hotel Manila ay para sa inyo. Okay? Next natin. Yan. Congratulations sa lahat ng mga awardees. At sana po ay kapulutan ng ninyo ng aral ang aming pinag-usapan kanina mula sa Tondo, napunta kami sa Santa Lucia hanggang sa report. Ayan. So, ingat-ingat pa rin po tayo. Ano ba mga ano natin ngayon, sir? Ano ba ang mga issue ngayon dyan? Itong tanong ko ngayon sa oil spill na sinasabi. Ayan o. Paano ba yung sa oil spill na ito? Yung sabi, kinukwento ka kanina eh. Ay, yung, Pakita mo nga ba yung picture? Yung mga lumubog na 3 barko, Mm-mm. yung isa ron, suspect na... Tatlo yon, tatlo. Isa lang yung suspect? Sa smuggling ng langis. Para kala ko dalawa. Oil smuggling. Oo. Isa lang yun dahil ayaw magpa-imbestiga. Kumbaga sa ano. So pag ayaw magpa-imbestiga, ibig sabihin, Merong... may dahilan. Oo may nga. hidden. Yes, tapos? Ayun, yung isa lang yung suspect doon. Pero yung dalawa, legal na. Legal naman, oo. Hindi kasama sa sindikato. Paano nagsil paglubugan yan? Di ba? Yun nga yung panahon ng... Nung umalis sila sa mga daungan nila, Oo. ay wala pang bagyo, wala pa si Karina tsaka si Habagat na. Kanya... Inabutan sila dun sa ano. Kanya hindi nila masisisi ang Coast Guard kung bakit piniyagan.
Dahil ala pang masamang panahon noon. Pero binabanggit na may magkakaroon ng bagyo, di ba? Yun yung isang sinasabi natin. Pag sinabi may magkakaroon ng bagyo, medyo hinay-hinay pa rin. What do you think? Magano lang, yung ang tabayanan kung matutuloy, kung hindi, di ba? Tsaka bumiyahe. Baka nga dala ng matinding pangailangan, siyempre gusto rin kumita, ma-deliver yung mga produkto nila. Maaaring gano'n, di ba? Ayan. Sir, ayan. Di ba? Ganyan. Ang kinalalungkot natin, yung oil spill. Di ba? Kasi marami. Milyon naman ang gastusin pala dyan. Matatanda mo yung sa Gimaras noon, di ba? Yung yun lang mga gamit niyan, milyon talaga eh. Wala. Mga gamit lang, milyon ng gastos diyan. Tingnan natin. Balik mo na kami. Yan lang pala yun. Meron dyan yung mga umaandar. Okay, sige. Dito, paano ba sinasabi nilang paihi? Hindi ko yun makakuha eh. Di ba yan ang binabalita? Paihi. Kasi paihi, ano ba yan? Paihi sa kwan yun, sa tanker ng langis. Hindi sa barko yun. Sa barko rin meron nun. Hindi sinasabi kasi nila ito daw mga to, parang ganun ang ginagawa. Ang trabaho niyan, yung sinasabing paihi, yung barko may lamang langis siyang kargado ng langis. Smuggle yun. Yung isa dyan, yung malaki yata yun, no? Ngayon yung buyer niya, may dalang bangkang malaki din. Okay. Doon isasalin ngayon yung langis na smuggle na bininta naman nila sa mga kwan. Sa buwat nila, ganun. Yung buyer. Di pag bininta ron, ibebenta naman ng mas mababa para makompetensya yung mga talagang branded na langis o gas o fuel. Kaya hindi yung sabihin pagka siyempre kakagat ka rin sa mura. Yung mura, kaya naman mura dahil hindi na nag-tax. Hindi nagbabayad ng taxes. Yung kaya nga ang tawag smuggler. Yun yung sinisikwat sa kumpanya ng mga barko, kasabot yung mga tauhan ng kumpanya na binabayaran, sinasali naman yung sa barko nila yun. Okay. May kausap naman silang, yung barko naman may kausap ng mga buyer, doon sa dagat ngayon sila nagsasalinan. Kaya yun ang paihi kung tawagin. So, ibig sabihin, illegal pa rin yun pala? Siyempre, illegal dahil nga walang bayad na tax eh. Kasi may narinig ako noon na pag dumaang yung barko, di ba, siyempre nagsali ng mga ano daw. Ito yung mga bata naman ang So, may natitira pang konti-konti doon, di ba yun ang pinagpipilahan naman ng mga bata, di ba? Paihi yan, paihi, sabi gano'n. Yung sa truck naman yun. Oo nga pala, truck pala. Sa tanker yun. Hindi pala barko yun, oo nga. Sorrowful po. sa truck yun. Oo, yung mga malalaking truck naman, tanker. Tama. Yun. Sige. At syempre, ingat-ingat lang pa tayo. Dahil umuulan pa rin, di ba? Pwede bang magpa-weather report tayo? Tingnan natin kung ano nang weather natin sa yung araw na ito. Pero umuulan, di ba? Maiba ang panahon no? Diyan maaraw, maulan. Kaya mag-iingat po tayo parate dahil sabi nga natin ay delikado pa rin ang panahon, sir. Ikaw, buti ka na wala yung ubo mo nung nakaraan. Di ba? Ewan ko, bakit nawala? Abay, buhay na buhay pa rin ang lolo ko. Okay. Hindi kasi yung, yung ginagawa kong tsaa na malunggay, inahalo ko ng oregano. Talaga, naiinom mo? Masama ang lasa nun Hindi, mas masarap nga yung Sa bagay, kahit ano naman sa'yo, masarap. Yung malunggay, pagka pinakulo mo yung tsaa, ang ginawa mo yung tsaa, matabang. Ngayon, pagka hinaluan mo siya ng dahon ng oregano, parang menthol. Parang menthol na
masarap. Mint. Mint. Oregano kasi parang mint ang lasa. Mabango. Oo. Tsaka masarap sa bibig, no? Yun yung ano. Okay, magpaalala muna tayo sa ating Pag-asa Weather Report. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong August 5, 2024. So live po mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images makikita natin na meron tayong dalawang low pressure area. Yung isa ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility habang isa naman ay nasa labas. Itong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan mahigit 1,000 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantalang itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nasa may bandang silangang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, itong dalawang low pressure area na ito ay hindi natin pang inaasahang magiging bagyo at least base sa pinakauling datos natin na nakalap. Wala pa rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At patuloy pa rin natin itong imo-monitor lalo na nasa karagatan pa rin ito. Hindi pa rin tinalis yung posibilidad na sa mga sunod na araw ay posible pa rin itong maging bagyo. Bagamat muli nga, base sa pinakauling datos natin na nakalap sa umagang ito, medyo malit pa yung tsansa na maging bagyo itong dalawang low pressure area. Yung isang nasa loob ng PAR at isang nasa labas. Itong southwest monsoon o habagat, makikita nyo maraming kaulapan dito sa may bahagi ng Visayas at southern part ng Luzon. Ito ngayon ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may area ng Kabisayaan at ng southern Luzon. So asahan natin ngayong araw, malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog dito sa may bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, gayon din sa may bahagi ng Southern Luzon, kasama rin yung Bataan at Zambales area. Sa ibang bahagi ng ating bansa, sa Luzon, nalalabing bahagi ng Kabisayaan at sa malaking bahagi ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Posible din yung mga pag-ulan sa madaling araw, isa yan sa mga katangian ng southwest monsoon o yung habagat. Magpapatuloy yung mga pag-ulan na ito, dulot ng habagat, partikular na sa may Kabisayaan at Southern Luzon sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindoro, partikular na Occidental Mindoro, gayon din sa may Zambales at Bataan. As of 4 a.m. nga, meron tayong thunderstorm advisory. May mga pag-ulang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Zambales, gayon din ng Bataan, Cavite, at ilang bahagi ng Kamaynilaan. Normally, nagtatagal yun ng 1 hanggang 2 oras. Sa ibang bahagi ng Luzon, makikita natin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Posible medyo mainit pa rin sa tanghali. Yung agwat ng temperatura nga sa Lawag, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa may bahagi ng Tuguegarao, nasa 25 to 34 degrees Celsius. Itong Baguio naman, 17 to 24 degrees Celsius. Habang sa Kamaynilaan, agwat ang temperatura ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman hanggang 31 degrees Celsius. Sa area ng Legazpi City, sa may Bicol Region, nasa 32 hanggang 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Malaking bahagi rin ng Palawan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot niya ng habagat. Yung agwat ng temperatura sa Kalayaan Island, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Gayon din na magiging maulap yung kalangitan sa bahagi ng Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region, dulot din ng habagat, kung saan yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa may area naman ng Eastern Visayas, mas malaki po ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi, dulot naman yan ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible medyo mainit pa rin sa tanghali sa Tacloban, kung saan ang temperatura ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala naman tayong nakataas na gale warning kaya ligtas sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat na lamang kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan magpapalakas ng alon ng ating karagatan. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:40 ng umaga at lulubog ganap na 6:24 ng gabi.
At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating website, pag-asa.doc.gov.ph. Lalong-lalo na dito ay naglalabas ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, at mga heavy rainfall warning, lalo na nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang umaga. Okay, at siyempre magpasalamat tayo sa mga pinabati natin ang mga taga-ospital ng Hospital Medical Center. Hospital ng Maynila Medical Center. Okay, si Director Dr. Carl Lucky. Siya si Dr. Carl Oliver Lucky. At ang kanyang mga beauty staff na sina Ann at Amy. Patulungin ba yan? Hindi ko pakilala mo nga ako dyan. Okay. Ang bagong ospital ng Maynila Medical Center, sa inyo lahat po na natatrabaho dyan, God bless you po sa inyo mga katoto. At syempre batiin sila Dr. Luigi Francisco, Viana Paredes Ternia, Manalo, Ross Adornado at Hilario Lucky. Sa Heart Station naman po si Department Clinic Sheila Rodriguez, Karina Dubagoso, Neil Salvador, Diovian De La Torre. God bless po sa inyo ang mga medical laboratory head. Sina Evelyn, bago to di ba? Oo. Evelyn Salcedo, ayan. Assistant Head Rayma Belengon, God bless po sa inyo mga katoto. At siyempre hi to Edmer B. Gorion, Appraisal of Section 14, BOC, MICP, and Julius Godisan, Chief Bay Service Section. Sa inyo po lahat, God bless you. And of course, hi to Dr. Angge Buenaventura of Medical Clinic LTO Tayuman. Same with Grace, Rica, and Vincent. Hi to NBI Odros Attorney Angelito Magno and NBI DDO Attorney Dave Segunyal. Hi to LTO NCR Director Rocky Bersosa III and LTO NCR Assistant Director Hansley Lim. And hi to IID Investigator Miss Evermil Competente. Also hi to PUBRZ Chief Levy Almazora and Pasay MB Registration Chief Kiwi Basinag, LTO Pasay Licensing Chief Maria Paquita de la Cruz and LTO Tayuman Chief Raymond Kibang. Sa inyo pong lahat, God bless, God bless. At kung may babatiin ka, sir? Ay lang tropa natin sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary. Especially yung 104th Squadron na kinabibilangan ko sa Philippine Coast Guard Auxiliary, PCGA. At ang ating matataas na pinuno ng Philippine Coast Guard na si Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Siya po yung ating pinakamataas na Coast Guard 4-star General. Ang dalawa niyang deputy for administration, si Rolando Lisor Punsalan. Siya po yung Deputy for Operation ng Philippine Coast Guard, si Vice Admiral Rolando Punsalan. At ito pong Vice Admiral for Administration, si Vice Admiral Alan de la Vega. Siya po yung puro 3-star naman po yan. At ang ating mga kasama sa Rotary Club International District 3810, binabati ko yung lahat, lalong-lalo na ang aming mga past president na President 101 na kamakailan ay monthly meeting kami nitong Sabado. Once a month, every month, meron kami monthly meeting ang President 101. Ganun din po naman sa ating Philippine Eagle, Aduana Eagles Club.
Ganun po naman ang ating Rotary Manila South, Aduana, Manila Aduana de Manila, Rotary Club of Aduana de Manila. Aduana de Manila. Ang ating pong mga kasama sa elite club na pinamuno ng ating charter president na si Boss Sunny Mogs Angeles. Yan po ang aming charter president. Sa lahat po ng mga binanggit kong mga samahan, kung sino man ang may kaarawan ng buwan ng Sa July. buwan ng August. August na pala. Okay, happy birthday! Happy birthday, Arby! Happy birthday, mga katoto. Ayaw? Ayaw pa babate? Okay. Ayaw? So, happy birthday po sa lahat ng nagbe-birthday this August. Lalo na sa ating kaibigan, si Jennifer, si Jojo. Okay, happy birthday! Happy birthday. At belated kay Anna Mochimaru. Ann Mochimaru. Okay. Sa August 10, birthday din po naman ng ating kaibigan si Glenna, yung examiner ng Bureau of Customs sa Section 13. Okay. Sige, thank you very much. Mapagpala ka, ma. Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayan mo po kami at niligtas ang aming buhay ngayon sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Mapagpala ka, ma, Diyos Ama sa langit, sana'y lagi mo kaming gabayan at iligtas ang aming buhay ngayon at sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasamo namin ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Laging tandaan, mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Problema'y pinapalitan. Pamamagitan po ng musika ang inyong naririnig. Ako po inyong lingkod, Freddy Codemos, nagpapaalam po sa inyo. See you Wednesday. Ang inyong katoto, Paski Natividad. Marami pong salamat. Maraming Bye-bye.